Huwag mong alalahanin si Florma. Isang uto-uto lang naman yung babae niyan. Kahit maghapon at magdamag siyang maglaba o mag-alaga ng may sakit, ibibigay at ibibigay niya pa rin sa akin ang huling sentimo niya. Basta sabihin kong para ito sa pangarap namin. Ang mga salitang ito, na binigkas sa isang malamig at walang pakialam na tono, ay dumaan sa siwang ng pinto ng sala at direktang bumaon sa dibdib ni Flor de Liza. Nakatayo siya sa dilim ng kusina, basang-basa ang kanyang manipis na duster mula sa malakas na bagyong sumalubong sa kanya sa daan. Sa kanyang kaliwang kamay, maingat niyang hawak ang isang plastik na lalagyan ng mainit na sopas, ang paboritong pagkain ni Sandro na pinilit niyang lutuin pagkatapos ng walang tulog na 24 na oras na pag-aalaga sa ospital. Sa kanyang kanang kamay naman ay ang isang bagong biling Amerikana, may tatak pa ng mamahaling tindahan na binili niya gamit ang buong sahod niya para sa sinasabing mahalagang pulong ng asawa sa mga mamumuhunan. Naramdaman ni Flor ang unti-unting paninigas ng kanyang mga daliri. Ang plastik na hawakan ng hanger ay bumaon sa kanyang magaspang at sugatang palad. Ngunit wala siyang naramdamang pisikal na sakit. Mas matindi ang lamig na tila dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang basang tsinelas patungo sa kanyang puso. Ang mainit na singaw ng sopas ay tila naging isang mapait na biro sa kanyang nagyaylong muka. Hindi siya sumigaw. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata na namumula sa puya. Ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang mabigat at nanginginig na hininga na sumasabay sa ritmo ng malalakas na patak ng ulan sa labas ng bintana. Sa gitna ng dilim ng tahanang, inakala niyang kanlungan, isang tahimik na tanong ang sumakop sa kanyang diwa. Hanggang kailan mo titiisin ang mga latay ng kadena na ikaw mismo ang nagpapakapagod na bilhin? Tila bumalik ang kanyang gunita. Ilang oras lamang ang nakalilipas sa loob ng malamig na silid ng ospital. Doon, habang pinupunasan niya ang noo ng natutulog na si Lola Elena, maingat niyang binilang ang mga lukot-lukot na papel na barya sa kanyang bulsa. Bawat piso ay may katumbas na sakit ng likod. Bawat daang piso ay nakuha mula sa pagtitiis sa mga sumpong ng mga may sakit. Noong gabing yon, tinanong siya ni Lola Elena nang magising ito, bakit hindi man lang siya bumibili ng bagong tsinelas para sa kanyang sarili, gayong pudpud na ang suot niya. Numiti lamang si Flor noon at nagsabing, mas kailangan ito ng kanyang asawang si Sandro para sa kanyang mga kliyente. Naalala niya ang malungkot na tingin ng matanda, isang tinging tila nakakakita ng isang ibong kusang nagpuputol ng sariling pakpak upang ilatag sa pugad ng iba. Nabalik lamang ang diwa ni Flor sa kasalukuyan nang marinig niya ang kalasing ng mga baso sa sala. Sumunod ang boses ni Doña Amalia, puno ng pagmamalaki at walang bahid ng hiya. Ang sabi ng kanyang biyenan, tama lang naman daw na ibigay ni Flor ang lahat. Dahil ang isang katulad niyang, galing sa hirap, ay dapat lamang magpasalamat at tinanggap sa isang marangal na pamilya tulad ng mga Castillo. Ang bawat salita ay tila isang hampas ng latigo na nag-iwan ng sugat na hindi nakikita, ngunit tumurugo sa loob ng dibdib ni Flor. Dahan-dahang ibinaba ni Flor ang lalagyan ng sopas sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng plastik na tumama sa kahoy ay napakahina, ngunit para sa kanya, ito ay tila isang malaking pader na tuluyang naghiwalay sa kanyang nakaraan at sa kanyang kasalukuyan. Pinagmasdan niya ang Amerikana na binili niya. Kulay abo ito, makapal, at napakaganda. Ito ang Amerikana na pinagtrabahuhan niya sa loob ng isang buwan. Tinitiis ang lamig ng gabi sa ospital at ang init ng araw sa paglalaba ng mga mabibigat na maong ng mga kapitbahay. Lumakad siya patungo sa pintuan ng sala. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng basang marka sa sahig. Sa tapat ng siwang ng pinto, nakita niya si Sandro na nakaupo sa sopa, masayang umiinom ng alak, habang si Doña Amalia ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas sa tapat ng salamin. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha ng kanyang asawa tungkol sa kung paano siya makakauwi sa gitna ng bagyo
o kung kumain na ba siya pagkatapos ng mahabang shift sa trabaho. Binuksan ni Flor ang pinto ng tuluyan. Ang tunog ng pagpihit ng seradura ay nagpalingon sa dalawa. Agad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Sandro. Mula sa masayang tawa ay naging isang iritableng simangot na tila nakakita ng isang hindi katanggap-tanggap na dumi sa kanyang malinis na bahay. Oh, nandyan ka na pala? Bakit basang-basa ka? Baka madumihan mo ang sahig. Bagong linis yan ni nanay kanina, ang asikaso ni Sandro, habang hindi man lang tumatayo upang tulungan ng asawa. At nasaan ang jacket na ipinabili ko sa iyo? Kailangan ko yan bukas para sa meeting ko sa mga investors sa Makati. Huwag mo sabihing nakalimutan mo. Hindi sumagot si Flor. Nanatili siyang nakatayo sa may pinto, hinahayaan ang tubig ulan na pumatak mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang mga balikat. Iniabot niya ang Amerikana kay Sandro. Kinuha ito ng lalaki ng walang pasalamat, mabilis na tiningnan ang tatak at numiti nang makitang tama ang kalidad ng tela. Mabuti naman at nakuha mo ito. Akala ko talaga ay magmumukha akong kawawa sa harap ng mga kliyente ko bukas. Sige na, pumunta ka na sa kusina at magpalit ng damit. At nga pala, kailangan ko pa ng dagdag na pera para sa panggas ko bukas. Ihanda mo na rin ang hapunan. Nagugutom na kami ng Mako, ang utos ni Sandro, na tila ba isang amo na kinakausap ang kanyang katulong? Tumingin si Flor sa kanyang biyena na si Doña Amalia. Ang matandang babae ay hindi man lang tumingin sa kanya, abala pa rin sa pagpupunas ng kanyang gintong kuwintas gamit ang pulang pilus na tela. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napakabigat. Tanging ang tunog ng malakas na kulog mula sa labas ang sumasagot sa kawalang puso ng pamilyang ito. Naramdaman ni Flor ang isang kakaibang pakiramdam na sumisibol sa kanyang puso. Isang pakiramdam na hindi galit, kundi isang malalim at malamig na kawalan ng pakialam. Ang pag-ibig na itinanim niya sa loob ng 10 taon sa pamamagitan ng luha at pawis ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin na yung gabi. Sandro, bulong ni Flor, ang kanyang boses ay napakahina, ngunit may kakaibang bigat na nagpatigil kay Sandro sa pagsusuri ng kanyang bagong damit. Ano yon? Kung hihingi ka na naman ng pambili ng gamot ng tatay mo sa probinsya, sinasabi ko na sa iyo, wala akong pera ngayon. Lahat ng pondo ko ay nakalaan para sa malaking investment na ito. Ang mabilis na depensa ni Sandro, ang kanyang tinig ay puno ng inis. Tumingin si Flor sa mga mata ng kanyang asawa. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking ipinangako niyang sasamahan sa hirap at ginhawa. Ngunit ngayon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng sala, wala na siyang nakitang iba, kundi isang estrangerong may mababaw na kaluluwa. Wala akong hinihinging pera, Sandro. Ang sopas ay nasa kusina. Kumain na kayo, ang mahinahong sagot ni Flor. Tumalikod si Flor at lumakad patungo sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan kaysa kanina, kahit na ang kanyang mga damit ay malamig pa rin at basang-basa. Pagpasok niya sa kanyang silid, hindi niya binuksan ang ilaw. Naupo siya sa gilid ng kanyang maliit na kama sa dilim, pinakikinggan ang tunog ng ulan na unti-unting lumalakas sa labas. Isang matinding katok mula sa pinto sa harap ng bahay ang biglang bumasag sa gabi. Ang tunog ng marahas na pagbayo sa kahoy na pinto ay sumunod, kasabay ng mahinang tunog ng pulang liwanag na naglalaro sa kanyang bintana. Isang liwanag na nagmumula sa sasakyan ng mga otoridad. Wala kang kwentang asawa! Kung inalagaan mo lang sana ng maigi ang anak ko, hindi siya aabot sa ganitong kalagayan. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Flor. Ang matalas na boses ni Doña Amalia ay umalingaw-ngaw sa malinis at maputing pasilyo ng emergency room. Tila isang lason na mabilis na kumalat sa hangin. Nakatayo si Flor sa harap ng kanyang biyenan. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang mahigpit na nakahawak sa kanyang basang bag. Ang kanyang duster ay hindi pa rin natutuyo mula sa ulan sa labas at bawat patak ng tubig na nahuhulog mula sa kanyang laylayan patungo sa makintab na sahig ng ospital ay tila sumasabay sa pagdurog ng kanyang dangal.
Ilang minuto lamang ang nakalilipas. Dinala siya ng mga pulis sa ospital na ito pagkatapos nilang sabihin na natagpo ang walang malay si Sandro sa isang mamahaling hotel. Ang puso ni Flor ay halos sumabog sa takot at pag-aalala. Habang lulan ng sasakyan, iniisip na baka kung ano na ang nangyari sa kanyang asawa dahil sa labis na pagtatrabaho. Ngunit ang katotohanang sumalubong sa kanya sa loob ng silid ay mas matindi pa sa anumang bagsak ng kulog. Sa loob ng cubicle, nakita niya si Sandro na nakahiga. May mga tubo sa braso, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi ng kama ay nakaupo ang isang magandang babae, si Chona. Hawak-hawak nito ang kamay ni Sandro at ang kanilang mga daliri ay magkahulip. Isang tanawing, tila isang punyal, na paulit-ulit na sumasaksak sa dibdib ni Flor. Hindi ito ang mukha ng isang asawang nag-aalala. Ito ang mukha ng isang lalaking nahuli sa gitna ng kanyang sariling kasalanan. Bakit ka nakatitig dyan? Huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang biktima. Ang anak ko ang biktima rito. Napagod siya dahil sa pag-iintindi sa inyo ng pamilya mo sa probinsya. Ang muling bulyaw ni Doña Amalia habang mabilis na lumapit kay Flor at binigyan siya ng isang malakas na sampal sa pisingi. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila isang pagsabog sa loob ng pandinig ni Flor. Napalingon ang kanyang ulo sa lakas ng tama at naramdaman niya ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mukha, kasunod ng isang mainit na hapdi. Ngunit ang mas masakit ay ang paraan ng pagtingin sa kanya ng kanyang biyenan. Puno ng pandidiri, tila ba si Flor ang maruming basahan na sumira sa kalingisan ng pamilyang Castillo? Huwag kang gagawa ng eksena rito, Flor. Maraming tao ang nakakakilala sa amin. Kung ayaw mong mapahiya ang pamilya natin, manahimik ka. At pirmahan mo ito, ang malamig na utos ni Doña Amalia habang inilalapag sa kanyang harap ang isang folder. Tumingin si Flor sa dokumento sa pamamagitan ng kanyang malabong paningin dahil sa nagbabadyang luha. Ito ay isang garantiya ng pagbabayad para sa lahat ng gastusin sa ospital. At ang mas malala pa, isang pag-amin ng utang para sa pinsalang idinulot ni Sandro sa hotel room kung saan sila natagpuan. Ang halaga ay sapat na upang ubusin ang lahat ng pag-aari ng kanyang mga magulang sa probinsya. Ma, nakita niyo ba? Nakita niyo ba kung sino ang kasama niya? Ang nangangatog na tanong ni Flor. Ang kanyang boses ay tila isang hitbi na pilit niyang pinipigilan. At ano naman? Si Chona ang nag-alaga sa kanya noong mga oras na wala ka. Ikaw, nasaan ka? Nagtatrabaho? O baka naman naghahanap ka rin ng ibang mapaglilibangan kaya napabayaan mo ang asawa mo? Ang kapal ng mukha mong magselos, gayong hindi mo man lang maibigay ang luha at ginhawa na kailangan ng anak ko. Ang sagot ni Doña Amalia na may kasamang mapang-uyam na tawa. Naramdaman ni Flor ang unti-unting pagkawala ng pakiramdam sa kanyang mga paa. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang mabigat na bato na itinatambak sa kanyang balikat. Tumingin siya muli kay Sandro. Nakita niyang bahagyang iminulat ng asawa ang kanyang mga mata. Tumingin ito sa kanya, ngunit mabilis na umiwas at mas hinigpitan pa ang hawak sa kamay ni Chona. Walang pagsisisi, walang paghingi ng tawad. Tanging ang lamig ng pantatwa ang nakita ni Flor sa mga matang dati niyang pinaniwala ang puno ng pag-ibig. Sa sandaling yun, ang loob ng ospital ay tila naging isang malaking kulungan para kay Flor. Ang amoy ng gamot at chemical ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Isang tahimik na boses sa loob ng kanyang isipan ang bumulong. Ito na ba ang dulo ng iyong pagtitiis? O ang simula ng isang habambuhay na pagkaalipin sa mga taong kailanman ay hindi ka itinuring na tao? Pumirma ka na, Flor. Huwag mong hintayin na kaladkarin kita palabas dito. At ipagsigawan sa lahat na ikaw ang dahilan kung bakit nagkasakit ang anak ko. Utang mo ito sa amin, tandaan mo yan. Ang pamilya namin ang bumuhay sa'yo noong wala na kayong makain. Ang banta ni Doña Amalia, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit, habang pilit na isinisiksik ang panulat sa kamay ni Flor. Nanginginig na kinuha ni Flor ang panulat. Ang bigat nito ay tila 1,000 kilo.
Habang nakayuko siya sa dokumento, isang pamilyar na kislap ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa daliri ni Chona, na nakahawak pa rin sa kamay ni Sandro, ay nagniningning ang isang gintong singsing na may maliit na asul na bato. Ang puso ni Flor ay tila tumigil sa pagtibok. Iyon ang singsing ng kanyang lola, ang tanging alaala na iniwan sa kanya bago ito mamatay, na sinabi ni Sandro na nawala niya sa isang aksidente noong nakaraang taon. Ang lahat ng hangin sa kanyang paru-paro ay tila nawala. Ang bawat piraso ng puzzle ng panlilinlang ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, na nag-iiwan ng isang mapait at madugong larawan ng katotohanan. "Pirmahan mo na!" Ang marahas na utos ni Doña Amalia sabay tulak sa balikat ni Flor. Ang dulo ng panulat ay dumapo sa papel. Ngunit bago pa man siya makapagsulat ng unang titik, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ng emergency room ang narinig. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang boses na nagmula sa kanyang nakaraan na tila isang anghel na dumarating sa gitna ng impyerno. "Huwag mong kalilimutan, Flor, kung hindi dahil sa amin. Baka sa kalsada na namulot ng basura ang mga magulang mo. Utang mo sa amin ang buhay na tinatamasa nila ngayon. Kaya huwag na huwag kang magpapakita ng ganyang mukha sa akin." Ang mga salitang ito ni Doña Amalia ay tila mga talsik ng kumukulong mantika na dumapo sa balat ni Flor habang siya ay nakaharap sa kalan. Umagang-umaga pa lamang, ngunit ang kusina ng mga Castillo ay puno na ng bigat ng nakaraan. Hawak ni Flor ang sandok, dahan-dahang hinahalo ang sinangag na paborito ni Sandro, habang ang kanyang kabilang kamay ay pasimpleng humahawak sa kanyang pisingi na namumula pa rin mula sa sampal kagabi sa ospital. Ang muling pag-uwi nila mula sa emergency room ay hindi nadala ng kapayapaan. Sa halip, ito ay naging hudyat ng mas matinding pagpapakumbaba para kay Flor. Pinanood niya ang usok na lumalabas mula sa kawali, iniisip ang sinabi ng kanyang binan. 10 taon na ang nakalilipas, noong ang kanyang ama ay nangailangan ng operasyon at wala silang malapitan, ang pamilya Castillo ang nag-abot ng tulong. Ang tulong na yon, na inakala niyang bunga ng kabutihang loob, ay naging isang mahabang tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg. Isang utang na loob na tila kailanman ay hindi mababayaran ng anumang pagsisilbi. Naramdaman ni Flor ang bigat ng bawat hakbang patungo sa hapagkainan upang ilapag ang almusal. Ang bawat platong inilalagay niya ay may kasamang ingat. Tila ba ang kaunting tunog ng porselana ay magiging mitsa ng panibagong galit. Naupo si Sandro, na may benda pa sa braso ngunit maayos na ang hitsura, habang si Doña Amalia ay matikas na naghihintay na pagsilbihan. "Flor, pasensya ka na sa nangyari kagabi. Masyado lang akong naging stress sa trabaho kaya hindi ko na alam ang ginagawa ko. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko, di ba? Isang pagkakamali lang yon." Ang mahinahon at tila nagsisising tinig ni Sandro habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Flor. Tiningnan ni Flor ang kanyang asawa. Ang mga mata ni Sandro ay tila punong-puno ng katapatan, ngunit sa likod nito, nakikita ni Flor ang anino ng hotel room at ang kamay ni Chona na suot ang singsing ng kanyang lola. Ang lamig na naramdaman niya kagabi ay mas lalong tumindi. Hindi na siya naniniwala sa tamis na mga salita. Bawat pangako ni Sandro ay tila isang hungkag na kabaong na pilit na lalagyan ng bulaklak. "Sige na, kumain na kayo. Marami pa akong lalaban sa likod." Ang tanging sagot ni Flor, ang kanyang boses ay walang emosyon. Tila isang tuyong batis. "Huwag kang sumagot ng ganyan kay Sandro, Flor. Magpasalamat ka at humihingi pa siya ng tawad sa'yo. Kung ibang lalaki yan, baka pinalayas ka na dahil sa kawalan mo ng modo." Ang singit ni Doña Amalia sabay bagsak ng kubyerto sa plato. At nga pala, kailangan ni Sandro ng puhunan para sa bago niyang proyektong ide-deliver sa Makati. Ibigay mo sa kanya ang sahod mo ngayong linggo. Tutal, dito ka naman kumakain at natutulog. Wala ka ng ibang pagkakagastusan. Naramdaman ni Flor ang mabilis na tibok ng kanyang puso.
Ang perang iyon ay inilaan niya para sa maintenance na gamot ng kanyang ama sa probinsya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang matalim na tingin ni Doña Amalia ay tila isang babala na huwag nang sumubok pang tumanggi. Tumalikod si Flor at lumakad patungo sa labahan sa likod ng bahay. Doon, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, ay naghihintay ang mga bundok ng maruruming damit ng pamilya Castillo. Lumuhod siya sa harap ng malaking timba. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas at malamig na semento. Sinimula niyang kuskusin ang mga tela. Ang bawat kuskus ay may kasamang panalangin na sana ay matapos na ang araw na ito. Isang pamilyar na amoy ng pabango ang pumasok sa kanyang ilong mula sa isa sa mga kamiseta ni Sandro. Ang amoy ng pabangong, nakita niya ang resibo sa ospital. Ang bawat bula ng sabon sa kanyang mga kamay ay tila sumasalamin sa kanyang mga pangarap na unti-unting pumuputok at naglalaho. Sa bawat patak ng pawis na nahuhulog mula sa kanyang noo patungo sa tubig, nararamdaman ni Flor ang unti-unting pagkasaid ng kanyang pagkatao. Tahimik niyang pinunasan ang kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang lumang manipis na duster. Pinagmasdan niya ang kanyang mga daliri na kulubot na dahil sa babad sa tubig at sabon. Ito ang mga kamay na nagtaguyod sa karangyaan ng mga Castillo. Ngunit ito rin ang mga kamay na hindi man lang makaprotekta sa sarili nitong danggal. Habang abala sa paglalaba, napansin ni Flor ang isang anino sa labas ng kanilang tarangkahan. Isang lalaking naka-Amerikana ang nakatayo doon, tila may tinitingnan sa loob ng kanilang bakuran. Nang mapansin itong nakatingin si Flor, mabilis itong tumalikod at sumakay sa isang itim na sasakyan na kanina pa pala nakaabang sa kanto. Sino ang taong yon? At bakit tila pamilyar ang kanyang mga mata? Hindi pa man nakakabawi sa pagtataka si Flor, narinig niya ang boses ni Sandro mula sa loob ng bahay. Akala nito ay wala nang nakikinig, ngunit ang bintana ng kusina ay sapat na malapit sa labahan. Excited na ako, Chona. Oo, nakuha ko na ang pera sa kanya. Bukas na bukas din, ituloy natin ang bakasyon natin sa Tagaytay. Hayaan mo ang asawa ko. Sapat na ang sinangag na ipinakain niya sa akin para mabusog ang konsensya ko. Maglalaba lang yan buong araw. Hindi niya mapapansin na wala ako. Ang sandok na hawak ni Flor ay dahan-dahang nahulog sa loob ng timba. Lumika ng isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan ng likod bahay. Ang tubig sa timba ay gumawa ng maliliit na alon, tila ba sumasabay sa lindol na nagaganap sa loob ng kanyang dibdib. Ang tanikala ng utang na loob na nakapulupot sa kanya ay tila mas lalong humigpit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito naging dahilan ng kanyang paghina. Isang malamig at matalim na kislap ang dumaan sa mga mata ni Flor habang nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa malabong tubig ng timba. Flor, ang mga sugat sa kamay ay naghihilom. Pero ang mga sugat sa kaluluwa, kailangan mong gamutin bago ito tuluyang mabulok at lamunin ang iyong buong pagkatao. Ang tinig ni Lola Elena ay tila isang banayad na ihip ng hangin na nagpabaling sa atensyon ni Flor mula sa kanyang malalim na pag-iisip. Nakaupo sila sa ilalim ng malaking puno ng nara sa hardin ng ospital. Ang sikat ng araw ng hapon ay tumatagos sa mga dahon, lumiliha ng mga sayaw ng liwanag at anino sa ibabaw ng damuhan. Sa sandaling ito, ang ingay ng lungsod at ang bigat ng bahay ng mga Castillo ay tila napakalayo. Maingat na isinusubo ni Flor ang malambot na lugaw sa matanda. Bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang saktan ang marupok na katawan ni Lola Elena? Napansin ng matanda ang panginginig ng mga daliri ni Flor at ang mga namumulang marka sa kanyang magaspang na palad. Mga bakas ng pakikipaglaban sa mga bundok ng maruruming damit kaninang umaga. Huwag mong itago sa akin, Flor. Nakikita ko sa iyong mga mata ang ulan na hindi mo mailabas. Bakit mo hinahayaang abusuhin ka ng mundong ito? Ang malambing ngunit direktang tanong ni Lola Elena habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Flor. Napayuko si Flor. Naramdaman niya ang init ng palad ng matanda,
isang init na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa kanyang sariling pamilya. Tila ba sa loob ng ilang sandali, nakakita siya ng isang ina sa katauhan ng kanyang pasyente. Kailangan ko pong magtiis, Lola. Para po sa pamilya ko. Utang ko po sa kanila ang lahat at si Sandro, siya po ang asawa ko. Naniniwala po ako na balang araw, magbabago rin siya. Ang mahinang sagot ni Flor. Bagaman ang kanyang sariling boses ay tila hindi na naniniwala sa kanyang sinasabi. Umiling si Lola Elena. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang unan ang isang lumang rosaryo na gawa sa maitim na kahoy. Ang bawat butil nito ay makinis na dahil sa katandaan. Ngunit ramdam ang tibay nito sa kabila ng dumaang mga taon. Inilagay niya ito sa mga palad ni Flor at mahigpit itong ipinikit. Ang rosaryum ito ay hindi ginto, Flor. Pero ito ang naging sandigan ko nung nawala ang lahat sa akin. Ipinapaalala nito sa akin na ang tunay na lakas ay wala sa kung gaano mo kayang magtiis, kundi sa kung kailan ka dapat magsimulang tumayo para sa iyong sarili. Huwag mong hayaang maging bilanggo ka ng nakaraan, ang bilin ni Lola Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa karunungan. Nakaramdam si Flor ng isang kakaibang ginhawa. Sa hardina ito, sa piling ng matandang ito, naramdaman niyang hindi siya isang katulong o isang kasangkapan. Siya ay si Flor de Liza, isang babaeng may halaga. Pinunasan niya ang isang butil ng luhang tumakas mula sa kanyang mata. Iniingatan na huwag itong makita ng mga Nars na naglalakad sa paligid. Salamat po, Lola. Napakabuti niyo po sa akin. Ang bulong ni Flor habang maingat na itinatago ang rosaryo sa kanyang bulsa. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan. Nabanggit ni Flor ang tungkol sa kanyang buhay sa Maynila, ang mga sakripisyo niya sa loob ng 10 taon, at ang pangalan ng pamilyang pinagsisilbihan niya. Mula po nung ikasal kami ni Sandro Castillo, sinikap ko pong maging mabuting asawa. Hindi natapos ni Flor ang kanyang sasabihin nang maramdaman niya ang biglang paghigpit ng hawak ni Lola Elena sa kanyang braso. Ang mukha ng matanda ay biglang namutla at ang kanyang mga mata ay tila nabalot ng isang madilim na alapaap ng alaala. Ang katahimikan ay naging mabigat sa pagitan nilang dalawa. Tanging ang tunog ng mga tuyong dahon na itinatangay ng hangin ang naririnig. Castillo? Ang pag-uulit ni Lola Elena. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa kailalim-iliman ng kanyang lalamunan. Ang asawa mo ba ay anak ni Amalia Castillo? Nagulat si Flor sa biglang pagbabago ng aura ng matanda. Oo po, Lola. Kilala niyo po ba sila? Bago pa man makasagot si Lola Elena, ang katahimikan sa hardin ay binuwag ng isang matinding pang-inginig mula sa loob ng bag ni Flor. Ang kanyang lumang teleponyo ay walang tigil na gumagalaw sa ibabaw ng bangko. Lumilika ng isang nakakaabalang tunog sa gitna ng kanilang pag-uusap. Mabilis na kinuha ni Flor ang telepono. Ang pangalan ng kanyang ina sa probinsya ang nakasulat sa screen. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Hindi tumatawag ang kanyang ina sa ganitong oras, maliban na lamang kung may masamang nangyari. Nay? Nay, bakit po? Ang nag-aalalang tanong ni Flor pagkasagot ng tawag. Flor. Ang tinig ng kanyang ina sa kabilang linya ay nanginginig sa takot at pag-iiyak. Flor, anak, tulungan mo kami. May mga lalaking dumating dito sa ating bukid. May dala silang mga gamit na panukat at may kasama silang abogado. Sinasabi nilang binili na raw ang lupa natin at kailangan na nating umalis sa loob ng 1 linggo. Flor, ang tatay mo. Hinimatay ang tatay mo, anak. Ang mundo ni Flor ay tila biglang tumigil sa pag-ikot. Ang sikat ng araw na kanina lamang ay nagbibigay ng init ay tila naging kasing lamig ng yelo. Napatingin siya kay Lola Elena, na nakatingin din sa kanya ng may halong lungkot at tila isang babalang. Hindi pa masabi. Ang nanginginig na tinig ng kanyang ina ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Bawat salita ay tila isang mitsa na unti-unting sumusunog sa huling pisi ng kanyang pagtitimpi. Ang hangin sa loob ng silid aklata ni Doña Amalia
ay tila kasing tanda ng mga librong nakahanay sa mga pader nito. Mabigat, puno ng alikabok, at may amoy ng lumang papel na unti-unting nabubulok sa katahimikan. Hawak ni Flor ang isang malinis na basahan, dahan-dahang pinupunasan ang mga ukit sa madilim na kahoy ng lamesa. Sa bahay na ito, ang silid na ito ang pinaka-iniingatan ng kanyang biyenan. Dito raw nakatago ang mga dokumento ng kadakilaan ng mga Kastilyo, ang mga titulo ng mga lupain, at ari-ari ang nagpapatunay sa kanilang mataas na katayuan sa lipunan. Habang inaayos ni Flor ang isang tumpok ng mga lumang magasin sa ilalim ng mabigat na istante, may isang maliit na siyang napansin sa likod ng mga libro. Isang madilim na folder ang bahagyang nakalabas. Tila ba sadyang itinago, ngunit nakalimutang itulak ng maayos. Sa udyok ng kuryosidad at ng hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib, dahan-dahang hinila ni Flor ang folder. Ang unang dokumentong bumulaga sa kanya ay may malalaking titik na kulay pula. Final Demand, Foreclosure Notice. Naramdaman ni Flor ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Binuklat niya ang susunod na pahina at ang sumunod pa. Mga abiso mula sa iba't ibang bangko, mga babala ng pagbawi sa bahay na tinitirhan nila ngayon, at mga liham ng panininyan ng utang na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang lahat ng petsa ay bago. Mga utang na naipon habang siya ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho upang bigyan si Sandro ng puhunan para sa kanyang mga negosyo. Napagtanto ni Flor ang tindi ng panlilinlang. Ang bawat sentimong ibinigay niya kay Sandro, ang bawat gabing hindi siya natulog upang makapag-alaga ng may sakit, ay hindi napunta sa anumang puhunan. Ginagamit lamang ito ng mga Kastilyo upang bayaran ang mga interes ng kanilang mga utang, upang panatilihin ang isang hungkag na karangyaan habang ang kanilang pundasyon ay tuluyan ng gumuho. Ang mansyong ito ay hindi palasyo. Ito ay isang magandang nitso para sa isang pamilyang patay na ang dangal. Anong sa tingin mo ang ginagawa mo sa mga gamit ko, Flor? Ang boses ni Doña Amalia ay tila isang matalim na hiwa ng patalim sa gitna ng katahimikan. Nakatayo ang matandang babae sa pintuan, ang kanyang mga kamay ay nakahalukip-kip, at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galip. Ang tunog ng kanyang mga alahas na nagtatamaan ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mabilis na itinago ni Flor ang folder sa likod ng kanyang likuran, ngunit huli na ang lahat. Lumakad papalapit si Doña Amalia. Ang bawat hakbang nito ay puno ng awtoridad at pananakot. Ibigay mo sa akin yan, ang malamig na utos ng biyenan. Bakit? Bakit po tayo may ganitong mga sulat mula sa bangko? Ang sabi ni Sandro, maayos ang negosyo niya. Ang sabi niyo, kailangan niya ang pera ko para sa investment. Ang nanginginig na tanong ni Flor, ang kanyang boses ay puno ng pagtataksil. Kinuha ni Doña Amalia ang folder mula sa kamay ni Flor nang may marahas na galaw. Hindi siya nagpakita ng kahit anong bahid ng kahihiyan. Sa halip, tumingin siya kay Flor nang may matinding panghahamak. Ginagawa namin ito para sa pamilyang ito, Flor. Para sa iyo at kay Sandro. Kung mawawala itong bahay, saan ka titira? Sa kalsada? Sa ilalim ng tulay kasama ang mga magulang mong hampas lupa? Mapasalamat ka at ginagamit namin ang barya-baryang kinikita mo para maisalba ang pangalang Kastilyo, ang mapait na sagot ni Doña Amalia. Pinandilata niya ng mata si Flor bago nagpatuloy. Huwag na huwag mong babanggitin ito kay Sandro. At kung may makaalam nito sa labas, sisiguraduhin kong ikaw ang unang lalabas ng pintong ito na walang kahit isang pirasong damit sa katawan. Maliwanag, hindi nakapagsalita si Flor. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang dagok na nagpabagsak sa huling mug ng kanyang tiwala. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang matigas at madilim na pagkasuklam. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Flor ang isang maliit na resibo sa ibabaw ng lamesa. Isang resibong may pirma ni Sandro para sa isang mamahaling hiyas.
Habang nakatalikod si Doña Amalia upang itago ang folder, mabilis na kinuha ni Flor ang resibo at pinunit ang bahagi kung saan naroon ang pirma ng asawa. Kasama ang petsa na tumutugma sa araw na humingi ito sa kanya ng pera para sa gamot ng ama. Maingat niyang isiniksik ang maliit na papel sa loob ng kanyang medyas. Ito ang kanyang unang sandata. Lumabas ka na. Maglinis ka sa kusina at siguraduhin mang walang dumi na maiiwan. At Flor, tandaan mo ang utang na loob mo sa amin. Ang huling hirit ni Doña Amalia bago ito pumasok sa loob ng banya ng silid. Lumabas si Flor ng silid-aklatan ng tila isang anino. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Tila ba bawat dumi sa sahig ay sumasagisag sa kasinungalingan ng pamilyang ito. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya si Sandro na naglalakad galing sa kanilang silid. Ang kanyang asawa ay may dalang isang asul na folder. Ang folder na tinutukoy ng kanyang ina sa telepono kanina. Nakita ni Flor ang pagmamadali ni Sandro at ang palihim nitong pagtingin sa loob ng folder habang pababa ng hagdan. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay tumama sa folder, sapat na upang makita ni Flor ang selyo ng gobyerno at ang pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa labas nito. Isang matinding pang-inginig ang gumapang sa buong katawan ni Flor. Ang lahat ng sinabi ni Doña Amalia, ang lahat ng utang ng pamilya Castillo, at ang asul na folder na hawak ni Sandro, ang lahat ay nagdugtong-dugtong sa isang nakakangilong katotohanan. Ninanahaw nila ang kinabukasan ng kanyang pamilya upang bayaran ang kanilang mga kasalanan. Sino ang nagpapadala ng mga lihim na pondo sa account ni Doña Amalia bawat buwan para hindi sila tuluyang makuha ng bangko? At bakit tila may ibang kamay na nagmamanipula sa likod ng tabing? Hindi na huminga ng malalim si Flor. Nanatili siyang nakatayo sa tuktok ng hagdan, pinapanood ang anino ni Sandro na papalayo, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa basahang hawak niya. Sa dilim ng pasilyo, ang mga mata ni Flor ay nagniningning na tila mga baga ng apoy na handang tumupok sa lahat ng dumi ng bahay na ito. Hindi mo ba narinig? 50,000, Flor. Huwag kang tumingin sa akin na para bang ninanakawan kita. Ang perang ito ay para sa pagpaparehistro ng bago nating kumpanya. Para sa ating kinabukasan din ito. Kaya huwag kang maging madamot. Ang boses ni Sandro ay tila isang matalim na utos na bumasag sa mahinang kalansing ng mga kubyertos sa loob ng marangyang hapagkainan ng mga Castillo. Nakatayo si Flor sa gilid ng mesa, suot ang kanyang kupas na apron, habang pinapanood ang kanyang asawa na sarap sa pagkain ng sinigang na hipon na niluto niya. Ang bawat hipon sa platong iyon ay binili ni Flor gamit ang huling sentimo mula sa kanyang sahod sa pag-aalaga kay Lola Elena. Ngunit tila ba para kay Sandro, ang lahat ng ito ay nararapat lamang na ihain sa kanya ng walang pasubali. Naramdaman ni Flor ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. 50,000 piso. Sa isip niya, mabilis niyang kinalkula kung ilang bundok ng maruruming damit ang kailangan niyang kuskusin at kung ilang gabi siyang kailangang manatiling gising sa tabi ng mga dumadaing na pasyente upang mabuo ang halagang iyon. Sandro, wala na akong maibibigay. Ang matitira kong pera ay kailangan kong ipadala sa probinsya para sa maintenance na gamot ni tatay. Alam mo namang mahina na ang puso niya. Ang mahinahong sagot ni Flor, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Biglang ibinagsak ni Sandro ang kanyang kutsara at tinidor sa porselanang plato. Ang tunog ng bakal na tumama sa seramiko ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang hudyat ng paparating na bagyo. Tumingin si Sandro kay Flor nang may halong pandidiri at matinding inis. Gamot na naman? Flor, mapakatotoo ka naman. Mas mahalaga ba ang matandang yan kaysa sa pag-asenso nating dalawa? Kapag naitayo ko na ang kumpanyang ito, hindi na kailangang uminom ng murang gamot ng tatay mo dahil kaya ko na siyang ipasok sa pinakamahal na ospital. Pero kailangan ko ng puhunan ngayon. Intindihin mo naman ako, ang pasigaw na sabi ni Sandro, habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Mula sa kabisera ng mesa, tumikim si Doña Amalia.
Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baso ng tubig at tumingin kay Flor ng may mapanuring mga mata. Flor, anak, huwag kang maging makitid ang isip. Ang asawa mo ay nagsisikap para sa inyong dalawa. Utang mo sa kanya ang suportang ito bilang asawa. Huwag mong hayaang ang pagiging maramot mo ang maging dahilan ng pagbagsak ng mga pangarap ni Sandro. Diba't gusto mong maging proud kami sa iyo? Ang mapait na panunumbat ng biyenan na tila ba ang panggagamit sa pera ni Flor ay isang banal na tungkulin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, tiningnan ni Flor si Sandro ng diretso sa mga mata. Walang bakas ng takot, walang bakas ng pagmamakaawa. Tanging ang lamig ng isang pusong tuluyan nang namatay sa sakit ang makikita sa kanyang mga mata. Hindi, Sandro. Hindi ako magbibigay. Pagod na ako. Pagod na akong maging puhunan ng mga pangarap mong ni kailanman ay hindi ko nakitang nagbunga. Kung gusto mo ng pera, maghanap ka ng trabaho. Ang matigas na sagot ni Flor. Ang katahimikan sa hapagkainan ay naging kasing talim ng isang punyal. Hindi makapaniwala si Sandro sa kapangahasan ng kanyang asawa. Sa sobrang galit, mabilis niyang kinuha ang baso ng tubig sa kanyang tabi at marahas itong inihagis sa direksyon ni Flor. Mabilis na tumama ang baso sa gilid ng mesa at nabasag sa daan-daang maliliit na bubog sa sahig. Ang tubig ay humampas sa laylayan ng duster ni Flor. Ngunit hindi siya gumalaw. Hindi siya sumigaw. Nanatili siyang nakatayo. Tinitingnan ang mga basag na kristal na tila ba sumisimbolo sa kanyang wasak na pagsasama kay Sandro. Wala kang kwentang asawa! Lumayas ka sa harap ko bago ko pa malimutan na babae ka! Ang bulyaw ni Sandro. Ang kanyang boses ay puno ng poot. Walang imik na tumalikod si Flor. Dahan-dahan niyang nilakihan ang kanyang mga hakbang upang iwasan ang mga basag na bubog sa sahig. Bawat tunog ng kanyang tsinelas sa malamig na tiles ay tila isang hakbang papalayo sa impyernong ito. Hindi na niya tiningnan ang kanyang asawa at hindi na rin siya lumingon sa mapang-aping tingin ni Doña Amalia. Sa sandaling iyon, ang takot na dati ay bumabalot sa kanya ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang malalim at matigas na paninindigan. Habang naglalakad si Flor patungo sa kanyang silid, narinig niya ang pagtulog ng telepono ni Sandro sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang pumasok na nagbigay ng mahinang panginginig sa device. Hindi napigilan ni Flor na sulyapan ang screen bago siya tuluyang lumabas. Nakuha ko ng pirma ng asawa mo. Handa na ang lahat para sa bentahan bukas. Ang nakasulat sa mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Naramdaman ni Flor ang pagtigil ng pintig ng kanyang puso. Ang asul na folder na nakita niya kanina ay hindi lamang basta papel. Ito ang hatol ng kamatayan sa lupain ng kanyang mga magulang. Bago pa man siya makapasok sa kanyang silid, muling tumunog ang sarili niyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Sa pagkakataong ito, ang tinig ng kanyang kapatid mula sa probinsya ang bumulaga sa kanya, punong-puno ng hikbi at desperasyon. Ate Flor, si tatay, isinugod uli sa ospital. Inatake sa puso nang malaman niyang may nagpakita ng kasulatan na ibinibenta mo raw ang lupa natin. Ate, totoo ba? Bakit mo ginawa sa amin ito? Ang mundo ni Flor ay tila tuluyang gumuho sa kanyang paanan. Ang bawat salita ng kanyang kapatid ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kaluluwa. Napasandal siya sa pader, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang dibdib. Sinusubukang pigilan ang pagsabog ng sakit na tila ba isang malaking alon na handang lumunod sa kanya? Sino ang nagpadala ng mensahe kay Sandro? At paano nila nakuha ang pirma ni Flor sa isang dokumentong hindi naman niya nakikita? Nanataling nakatayo si Flor sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, habang ang boses ng kanyang kapatid ay patuloy na nagmamakaawa sa kabilang linya. Sa gitna ng kanyang matinding pighati, isang pangalan ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan. Isang taong maaaring makatulong sa kanya sa gitna ng unos na ito. Wala na ang lupang ipinagmamalaki mo, Flor. Naibenta na ito at wala ka nang magagawa.
Pirma mo ang nandoon at sa mata ng batas, pumayag ka sa lahat ng ito. Ang boses ni Sandro ay tila isang malupit na hatol na bumasag sa katahimikan ng madilim na silid ni Flor. Nakatayo ang lalaki sa pintuan. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig habang hawak ang isang baso ng alak. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mukha. Tanging ang isang mapanuyang ngiti na tila ba ipinagmamalaki niya ang kanyang ginawang kataksilan. Katatapos lamang ng mahaba at nakakapagod na paglalakbay ni Flor mula sa probinsya. Ang amoy ng lupa at ang luha ng kanyang ina ay tila nakadikit pa rin sa kanyang balat. Mabilis siyang lumapit sa ilalim ng kanyang kama kung saan nakatago ang isang lumang lata ng biskwit, ang taguan ng pinakaimportanteng kayamanan ng kanyang pamilya. Ngunit nang buksan niya ito, tanging alikabok at ang malamig na hangin na lamang ang sumalubong sa kanya. Wala na ang titulo. Wala na ang kaisa-isang pag-asa ng kanyang mga magulang. Nasaan ang titulo, Sandro? Paano mo nagawa ito? Paano mo nakuha ang pirma ko, kayong hindi naman ako pumipirma sa kahit anong papel? Ang nanginginig na tanong ni Flor. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Tumawa ng mahina si Sandro, isang tunog na tila kalansing ng mga barya sa gitna ng isang libing. Lumakad siya papalapit kay Flor at itinapon sa harapan nito ang isang kopya ng dokumento. Doon, sa ibaba ng pahina, ay nakita ni Flor ang kanyang sariling pangalan. Ang bawat kurba ng letra, ang bawat tuldok, ito ang kanyang pirma. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na hindi ang kanyang kamay ang sumulat nito. Masyado kang naging kampante, Flor. Sa loob ng 10 taon, nakita ko kung paano mo isulat ang pangalan mo sa bawat resibo ng nilalaban mo. Madali lang gayahin ang pirma ng isang babaeng, walang ibang alam, kundi magkuskos ng maruruming damit. Ang mapait na pang-uuyam ni Sandro. Naramdaman ni Flor ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod hanggang sa napaupo siya sa matigas na sahig. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing tiniis niya ang puyat at pagod sa ospital upang makapag-ipon para sa pamilya Castillo ay nagwakas sa ganitong kataksilan. Ninakawan siya ng lalaking inakala niya ang kanyang kanlungan. Ibalik mo sa amin ang lupa, Sandro. Maawa ka kay tatay. Nasa ospital siya ngayon dahil sa ginawa mo. Yan na lang ang natitira sa kanila. Ang pagmamakaawa ni Flor. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay bumagsak na tila isang malakas na ulan na hindi na kayang pigilan. Huwag kang magmakaawa sa akin, Flor. Nakakasuka ang kahinaan mo. Ang malamig na sagot ni Sandro habang tinitingnan ng asawa mula ulo hanggang paa. At tandaan mo ito, kung magtatangka kang magsumbong sa pulisya, isusumbong ko rin ang tatay mo. Sasabihin ko na siya ang nagnakaw ng pera sa amin nung unang taon nating kasal. Sino ang paniniwalaan ng mga tao? Ang isang kagalang-galang na Castillo? O ang isang matandang magsasaka na may sakit sa puso? Manahimik ka, Flor. Iyan lang ang dapat mong gawin. Tumalikod si Sandro at marahas na isinara ang pinto ng silid. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila ang huling pako na ibinoon sa kabao ng pagtitimpi ni Flor. Nanatili siyang nakaupo sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan. Naramdaman niya ang matinding init na sumisibol sa kanyang dibdib, isang galit na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 10 taon. Ang bawat latay ng pang-aabuso, ang bawat sampal ni Doña Amalia, at ang bawat panloloko ni Sandro ay nagdugtong-dugtong upang bumuo ng isang matigas na determinasyon. Lumapit si Flor sa banyo ng kanyang silid. Binuksan niya ang gripo at hinayaang mapuno ang malaking timba. Nang mapuno ito, dahan-dahan niyang inilubog ang kanyang mga kamay sa malamig na tubig. Hinayaan niya ang lamig na gapangin ang kanyang mga daliri hanggang sa tila mawala na siya ng pakiramdam. Ang lamig na ito ang magsisilbing proteksyon niya. Hindi na siya muling iiyak. Ang bawat butil ng tubig na nahuhulog mula sa kanyang mga kamay ay tila sumasagisag sa pagtatapos ng Flor de Liza na dating api at sunod-sunuran.
Hindi na ninyo ako muling makikitang lumuluha. Ang bulong ni Flor sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na binitawan sa gitna ng gabi. Isang mahinang panginginig mula sa kanyang bulsa ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang kanyang telepono ay umilaw sa dilim. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumulaga sa kanya. Nakalagay sa ilalim ng iyong pintuan ang isang address. Pumunta ka doon bukas ng alas 8 ng umaga kung gusto mong mabawi ang lahat ng nawala sa iyo. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Mabilis na tumingin si Flor sa ilalim ng pinto. Doon, sa pagitan ng kahoy at ng sahig, ay may isang maliit na puting papel na nakatiklop. Sino ang nagpadala nito? At paano niya nalaman ang nangyayari sa loob ng bahay na ito? Nanginginig ang mga kamay ni Flor habang kinukuha ang papel. Binuklat niya ito at nakita ang isang pangalan na nagbigay sa kanya ng isang munting kislap ng pag-asa. Abogado Manuel Rojas. Tumingin si Flor sa madilim na bintana, kung saan ang anino ng gabi ay unt-unting nilalamon ng paparating na madaling araw. Ang tanong ay hindi na kung kaya ba niyang magtiis, kundi kung hanggang saan siya handang pumunta upang makuha ang katarungang matagal ng ipinagkait sa kanya. Kaya mo bang harapin ang katotohanan? Baka ang tanging paraan upang manalo ay ang maging kasing bagsik ng iyong mga kaaway? Flor, wag mo nang ikubli ang sakit. Nakikita ko sa iyong mga mata ang 10 taon ng ulan na pilit mong itinatago sa likod ng iyong mga ngiti. Ang tinig ni Manuel ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Flor. Nakatayo siya sa loob ng isang maliit at simpleng opisina ng batas sa tapat ng simbahan ng Quiapo. Ang amoy ng lumang papel at ang tunog ng pag-ikot ng lumang bentilador sa kisame ay tila nagbibigay ng kakaibang katahimikan sa gitna ng maingay na kalsada ng Maynila. Sa pader, nakasabit ang isang krusipiho at ang mga sertipikong nagpapatunay sa dangal ng lalaking nasa harap niya. Pagod na pagod si Flor. Ang kanyang suot na duster ay may mga bakas pa ng alikabok mula sa biyahe at ang kanyang mga tsinelas ay halos mapudpud na sa paglalakad. Tumingin siya kay Manuel, ang batang lalaking dati niyang kalaro sa mga pilapil ng palayan sa probinsya. Ang lalaking dati niyang tinulungan sa pag-aaral, at ang lalaki ngayon ay isa ng tanyag na tagapagtanggol ng mga naaapi. Naramdaman ni Flor ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang bawat salita ni Manuel ay tila sumasalamin sa katotohanang pilit niyang itinatangi. Sa harap ng kanyang kaibigan, hindi siya ang matatag na asawa ng isang Kastilyo. Siya ay si Flor, ang babaeng sugatan ang kaluluwa. Manuel, wala na akong mapuntahan. Ninakawan ako ng taong inakala kong magpoprotekta sa akin. Ang bulong ni Flor, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay mapuputol. Mabilis sa tumayo si Manuel at lumapit sa kanya. Inabutan niya si Flor ng isang basong mainit na tubig. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, hindi napigilan ni Manuel na mapansin ang mga magaspang na palad ni Flor at ang mga pasa sa kanyang braso na pilit nitong itinatago sa ilalim ng manggas. Isang matinding kislap ng galit at awa ang dumaan sa mga mata ng abogado. Ngunit agad niya itong pinalitan ng isang mapayapang ngiti. Inumin mo muna ito. Nandito ka na, Flor. Ligtas ka na rito. Ang mahinahong sabi ni Manuel. Inilabas niya ang isang malinis na panyo at dahan-dahang ipinatong sa ibabaw ng nanginghinig na kamay ni Flor. Nagsimimulang magkwento si Flor. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagtatrabaho niya ng higit sa oras, ang mga insulto ni Doña Amalia, ang pagtataksil ni Sandro, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pagnanahaw sa titulo ng lupa ng kanyang mga magulang. Habang nagsasalita siya, ang bawat hikbi ay tila isang piraso ng tinik na lumalabas mula sa kanyang lalamunan. Nakinig ng mabuti si Manuel. Ang kanyang panulat ay dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng papel. Itinatala ang bawat detalye ng kawalang katarungan. Sa bawat salitang binibitawan ni Flor,
Mas lalong tumitindi ang determinasyon ni Manuel na tapusin ang paghahari-harian ng mga Kastilyo. Don't worry, Flor. We will get everything back. Hindi lang ang lupa ng mga magulang mo, kundi pati na rin ang danggal na kinuha nila sa iyo. Ang matigas na pangako ni Manuel sa wikang Taglish. Tila ba binibigyan ng katiyakan ang kanyang kaibigan. But you have to be strong. We need to play their game, but with legal rules. Kailangan nating maging matiyaga sa pagkolekta ng ebidensya. Nakaramdam si Flor ng isang uri ng pag-asa na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 10 taon. Ang presensya ni Manuel ay tila isang matibay na pader na handang sumalo sa kanya sa oras ng kanyang pagbagsak. Napatingin siya sa lamesa ni Manuel at napansin ang isang maliit na litrato sa loob ng kanyang bukas na pitaka. Isang lumang litrato ng isang dalagitang nakangiti sa gitna ng palayan. Nanlaki ang mga mata ni Flor. Siya ang nasa litratong yon, noong panahong hindi pa nababahiran ng lungkot ang kanyang muka. Bakit itinatago ni Manuel ang litratong iyon pagkatapos ng napakaraming taon? Bago pa man siya makapagsalita, tumayo si Manuel at kinuha ang isang makapal na folder mula sa kanyang cabinet. Ang kanyang muka ay biglang naging seryoso, at ang kanyang mga mata ay tila naging kasing talim ng isang agila. Flor, may kailangan kang malaman tungkol kay Sandro. Habang iniimbestigahan ko ang mga ari-arian ng mga Kastilyo, may nadiskubre akong mas malalim na dumi. Ang panimula ni Manuel, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na puno ng panganib. Hindi lang pagnanakaw ng lupa ang ginagawa niya. Ang kumpanyang sinasabi niyang itinatayo niya, it's a front for something illegal. Sandro is involved in a large-scale money laundering scheme, at ginagamit niya ang pangalan mo bilang isa sa mga dummy incorporators. Naramdaman ni Flor ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Anong ibig mong sabihin, Manuel? Ibig sabihin, kapag pumutok ang balita tungkol sa operasyong ito, ikaw ang unang makukulong habang siya ay malayang makakatakas kasama ang pera at ang kabit niya. He is setting you up to take the fall for him, Flor. Ang warrant na ipapakita ko sa iyo ay hindi lang para sa baka-bakang kaso. Ito ay isang krimen na maaaring magpadala sa kanya at sa iyo kung hindi tayo kikilos sa habang buhay na pagkabilanggo. Ang tunog ng pagbuklat ni Manuel sa mga pahina ng batas ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong opisina. Napasandal si Flor sa kanyang upuan, ang kanyang hininga ay tila naglaho sa gitna ng matinding takot at pagkaunawa. Ang lalaking inalayan niya ng kanyang buhay ay hindi lamang magnanakaw. Siya ay isang halimaw na handang isakripisyo ang kanyang asawa upang mailigtas ang sarili nitong bala. Isang tahimik na tanong ang muling gumapang sa isipan ni Flor habang nakatingin sa mga dokumentong puno ng kasinungalingan. Hanggang saan mo kayang ibaba ang iyong sarili upang sa wakas ay makatayo ka ng mas mataas kaysa sa mga taong pilit kang ibinabaon? Mag-ingredient ka, Flor. Sa bawat dokumentong makukuha mo, mas lalong lumalapit sa liwanag ang katotohanan. Ngunit mas lumalaki rin ang panganib na harapin mo. Ang mga salitang ito ni Manuel ang naging gabay ni Flor nang muli siyang tumapak sa loob ng marangyang mansyon ng mga Kastilyo. Ang araw ay nasa tirik na tirik, ngunit para kay Flor, ang loob ng bahay na ito ay tila laging binalot ng malamig na dilim. Sa kanyang bulsa, ramdam niya ang bigat ng isang maliit at lumang telepono na binigay sa kanya ni Manuel. Ang sandatang gagamitin niya upang wasakin ang pader ng kasinungalingan na nagkulong sa kanya sa loob ng 10 taon. Wala si Sandro sa bahay. Sinabi nitong may mahalaga siyang meeting sa labas, ngunit alam ni Flor na nasa piling ito ni Chona gamit ang perang nakuha nila sa pagsasangla ng dangal ng pamilya Kastilyo. Si Doña Amalia naman ay nasa kanyang silid, abala sa pagtulog pagkatapos ng isang mahabang gabi ng pagmamalaki sa kanyang mga kaibigan sa telepono. Dahan-dahang binuksan ni Flor ang pinto ng silid ng mag-asawa. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Sandro at ang bakas ng asul na usok ng sigarilyo ay tila mga lason na sumasalubong sa kanyang ilong. Nilapitan niya ang malaking kabinet kung saan nakatago ang mga lihim ng kanyang asawa.
Ang kanyang mga kamay ay naging malamig, ngunit hindi ito nanginginig. Sa pagkakataong ito, hindi takot ang nagtutulak sa kanya, kundi ang pot ng isang anak na inagawan ng kinabukasan ng kanyang mga magulang. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer. Sa ilalim ng mga makakapal na medyas at mamahaling relo, nakita niya ang mga asul na folder. Iniangat niya ito at binuklat. Bumulaga sa kanya ang mga bank statement na nagpapakita ng milyon-milyong pisong pumapasok at lumalabas sa ilalim ng pangalan niyang Flordeliza Castillo, Treasurer. Kinuha ni Flor ang telepono. Itinapat niya ang lens sa mga dokumento at pinindot ang buton. Ang mahinang tunog ng pagkuha ng larawan ay tila isang malaking kulog sa kanyang pandinig. 1, 2, 3 pahina. Bawat larawan ay isang matibay na pako sa kabaong ng pagpapanggap ni Sandro. Nakita rin niya ang kopya ng peking titulo ng lupa ng kanyang ama, na may tatak na ng isang notaryo publiko na kasabwat ni Sandro. Habang maingat niyang ibinabalik ang mga papel sa dating ayos, napansin niya ang isang makapal na sobre na nakasiksik sa ilalim ng kutson ng kama. Binuksan niya ito at napasinghap sa kanyang nakita. Ito ay isang kontrata ng life insurance. Ang pangalan ng nakasiguro ay si Flordeliza Santos Castillo. Ang halaga ng benepisyo ay 5 milyong piso. At sa puwang ng mga benepisyaryo, malinaw na nakasulat ang dalawang pangalan, Sandro Castillo at Shona Rivera. Naramdaman ni Flor ang pagtigil ng ikot ng mundo. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nawala. Hindi lang sila nakukontento sa pagpapabilanggo sa kanya o sa pagnanakaw ng kanyang pag-aari. Pinaghandaan din nila ang kanyang kamatayan kung sakaling hindi magtagumpay ang kanilang plano sa pagrerehistro ng peking kumpanya. Tiningnan niya ang petsa ng kontrata. Nilagdaan ito noong araw na isinugod si Sandro sa ospital. Bago pa man makabawi si Flor sa matinding kabiglaanan, narinig niya ang lagitik ng sahig mula sa pasilyo. Ang mga yabag ng matitigas na tsinelas ni Doña Amalia ay papalapit sa pinto ng silid. Mabilis na itinago ni Flor ang sobre sa ilalim ng kutson at isiniksik ang telepono sa bulsa ng kanyang duster. Kinuha niya ang isang basahan na laging nakasukbit sa kanyang baywang at lumuhod sa harap ng cabinet ng mga sapatos ni Sandro, nagpapanggap na nagpupunas ng alikabok. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Doña Amalia sa threshold. Suot ang kanyang mamahaling robe. Ang kanyang mukha ay salubong, ang kilay at puno ng pagdududa. Anong ginagawa mo rito sa silid ng anak ko, Flor? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na linisin mo ang labahan sa likod? Ang matalas na tanong ng biyenan. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa buong silid. Tila naghahanap ng anumang bagay na wala sa lugar. Tumingala si Flor. Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang mukha, bagaman ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa bilis ng tibok nito. Masyado pong maalikabok ang mga sapatos ni Sandro, ma. Baka po kasi magalit siya kapag wala siyang maisuot na malinis sa meeting niya bukas. Ang mahinahong sagot ni Flor, habang patuloy sa pagpupunas ng isang pares ng itim na sapatos. Lumapit si Doña Amalia. Hinawakan ang buhok ni Flor at marahas itong hinila ng kaunti upang tingnan ang kanyang muka. Naramdaman ni Flor ang hapdi sa kanyang anit. Ngunit tinitigan niya ang kanyang biyenan ng walang luha. Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Siguraduhin mo lang na wala kang pinapakialaman rito dahil kung may mawawalang kahit isang barya sa silid na ito, alam mo na kung sino ang ipapakulong ko. Ang pananakot ni Doña Amalia bago ito binitawan ng may pandidiri. Lumabas ka na at maghanda ka ng tsaa ko sa sala. Tumayo si Flor ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit may bitbit na bigat ng isang taong nakakita ng sariling haton ng kamatayan. Habang naglalakad siya palabas, hindi niya maiwasang sulyapan ang salamin sa pader. Ang babaeng nakita niya roon ay hindi na ang Flor na madaling matakot. Siya ay isang babaeng handang lumaban hanggang sa huling hininga. Ngunit pagbaba niya ng hagdan patungo sa kusina,
nakita niya si Doña Amalia na nakatayo sa tapat ng basurahan. Hawak ng matandang babae ang isang maliit na piraso ng papel na nakalimutang itapon ng maayos ni Flor kagabi. Isang resibo mula sa opisina ni Abogado Manuel Rojas na may nakasulat na oras at petsa ng kanilang pagkikita. Tumingin si Doña Amalia patungo sa hagdanan kung saan nakatayo si Flor. Ang mga mata ng kanyang biyenan ay naniningkit sa isang madilim at padanganib na pag-unawa. Huwag mong subukan na maglaro sa likod ko, Flor. Tandaan mo, isang kumpas ko lang. Alam mo kung saan pupulutin ang mga magulang mo. Ang tinig ni Doña Amalia ay tila isang babala mula sa hukay, habang hawak ang maliit na piraso ng papel na may pangalan ni Abogado Manuel Rojas. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa paghihinala. Sa sandaling yon, ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging kasing talim ng isang labaha. Ngunit si Flor, na dumaan na sa matinding pighati, ay hindi na ang dating mabilis manginig. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang biyenan. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapayapa, ngunit pekeng kapatawaran. Isang plano ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Ang gamitin ang tanging bagay na mas mahalaga sa mga Kastilyo kaysa sa katotohanan. Ang kanilang kasakiman. Ma, flyer lang po yan ng libreng serbisyo para sa mga manggagawa na binigay sa akin sa kalsada. Itatapon ko na nga po sana dahil wala naman tayong kailangan sa ganyan. Ang mahinahong paliwanag ni Flor habang dahan-dahang kinukuha ang papel mula sa kamay ng biyenan. Actually, Ma, lumapit po ako para sabihing nakakuha ako ng bonus mula sa pamilya ng pasyenteng inaalagaan ko. Iniisip ko po, baka gusto ninyong ituloy ang plano ninyong pagdiriwang para sa anibersaryo ng Pamilya Castillo. Heto po, 50,000 piso. Panggastos po sa pagkain at dekorasyon. Inilabas ni Flor ang isang tumpok ng pera mula sa kanyang bulsa. Mga perang nakuha niya mula sa tulong ni Manuel, bilang bahagi ng na-recover na pondo sa kumpanya. Nang makita ni Doña Amalia ang makapal na pera, ang hinala sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang nakakasulasok na ningning ng tuwa. Mabilis nitong kinuha ang pera at binilang ng parang isang gutom na buwaya. Mabuti naman at natahuan ka na, Flor. Ganyan ang dapat na ginagawa ng isang tapat na dambuhala ng pamilyang ito. Sige, ituloy natin ang paghahanda. Kailangan nating ipakita sa buong mundo na ang mga Kastilyo ay nananatiling matatag at marangal, ang sabi ni Doña Amalia. Ang kanyang boses ay biglang naging matamis na tila may halong lason. Pumasok si Sandro sa sala kasama si Chona, na tila ba ang bahay na yon ay pagmamayari na rin ito. Nang makita nila ang pera sa ibabaw ng mesa, isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sandro. Lumapit siya kay Flor at tinapik ang pisngi nito ng may matinding pang-iinsulto. Tingnan mo nga naman. Sinasabi ko na sa'yo, Ma, si Flor ay parang isang tapat na aso na walang utak. Kahit anong gawin nating pagsipa sa kanya, babalik at babalik pa rin siya para bigyan tayo ng pagkain. Ang pagmamayabang ni Sandro habang tinitingnan si Chona. Good job, Flor. Ihanda mo na ang pinakamagarang dekorasyon para sa party. Gusto ko, lahat ng mga kakilala natin ay mamangha sa yaman natin. Numiti si Flor, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Gagawin ko po ang lahat ng gusto niyo, Sandro. Sige, siguraduhin kong magiging hindi malilimutan ang gabing yon para sa inyong lahat. Tumalikod si Flor at naglakad patungo sa harden upang ayusin ang mga bulaklak na gagamitin sa pagdiriwang. Maingat niyang hinahawakan ang mga tangkay ng rosas, pinuputol ang mga tinik ng may matinding katumpakan. Sa bawat bulaklak na kanyang inilalagay sa florera, naramdaman niya ang isang tahimik na kasiyahan. Hinahayaan niya silang magdiwang sa ibabaw ng bangin na siya mismo ang humukay. Habang abala sa pag-aayos, narinig ni Flor ang boses ni Chona mula sa likod ng malaking haligi ng balkonahe. Ang kabit ng kanyang asawa ay may kausap sa telepono at ang kanyang tono ay puno ng pagmamadali at katusuhan. Huwag kang mag-alala. Oras na, maibenta na ang lupang iyon at makuha ang pera ng insurance ni Flor, iiwanan ko na si Sandro.
Masyadong hambog ang lalaking yan. Akala niya mahal ko talaga siya. Gagamitin ko lang ang pera para mabayaran ang lahat ng utang ng butiko. Tapos ay aalis na tayo ng bansa. Hayaan mo siyang mabulok kasama ang nanay niyang mapagmataas. Ang bulong ni Chona na may kasamang mahinang tawa. Nanatiling tahimik si Flor. Ang kanyang puso ay tumitibok ng maayos. Tila isang makinang handang kumilos sa tamang oras. Nakikita niya ang katapusan ng bawat isa sa kanila. Ang pagtataksil ay tila isang sakit na kumalat na sa buong ugat ng pamilyang ito, at siya na lamang ang huling lunas na wawasak sa lahat. Naramdaman ni Flor ang mahinang panginginig ng kanyang telepono sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Mabilis niyang kinuha ito at binasa ang mensaheng kakarating pa lamang. Flor, lahat ng warrants of arrest para sa bakabakang kaso at paglabag sa RA, 9,200 at 62 ay aprobado na at handa ng isilbi. Ang ebidensya ng insurance fraud ay nasa akin na rin. Sa gabi ng pagdiriwang, sa harap ng lahat ng kanilang bisita, tapos na ang laro para sa mga kastilyo. Be ready. Manuel. Isang matinding bugso ng hangin ang humampas sa mga rosas na hawak ni Flor. Nagpapalaglag sa mga talulot nito patungo sa malamig na semento. Tumingin si Flor sa madilim na langit na nagsisimulang magbadyang umulan. Ang gabi ng pagdiriwang ay hindi na lamang tungkol sa karangalan. Ito ang magiging gabi ng paghuhukom. Nagawa na ni Flor ang huling hakbang sa kanyang bitag. Ngayon, ang tanging kailangan niya ay ang manatiling kalmado habang pinapanood ang kanyang mga kaaway na sumasayo sa gitna ng apoy na sila mismo ang nagmitsa. Kaya mo bang harapin ang katotohanang sa bawat tagumpay ay may kailangang iwanan? At sa bawat katarungan ay may sugat na hindi kailanman ganap na hiilom? Flor, ang kabutihan mo sa akin sa ospital ay hindi matutumbasan ng anumang halaga. Pero ang katarungang nararapat sa'yo ay matagal ko nang itinatabi para sa tamang pagkakataon. Ang tinig ni Lola Elena ay tila isang malalim na batingaw na umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang sala ng kanyang mansyon. Nakaupo si Flor sa isang malambot na silyang yari sa pelus, habang sa kanyang harapan ay nakahain ang mainit na tsaa at mga piling kakanin. Pagkatapos makalabas ng ospital, ipinasundo ni Lola Elena si Flor upang personal itong pasalamatan. Ngunit ang bumulaga kay Flor ay hindi lamang isang simpleng pasasalamat, kundi isang katotohanang mas matindi pa sa anumang hinala niya. Sa mansyong ito, ang bawat gamit ay may dalang kasaysayan at karangyaan. Ang sikat ng araw ng hapon ay tumatama sa mga dambuhalang kristal na chandelier na nagpapakalat ng maliliit na bahaghari sa mga dingding na gawa sa Nara. Dito, naramdaman ni Flor ang tunay na kahulugan ng salitang Doña, isang katayuan na hindi kailanman maaabot ni Amalia Castillo kahit gaano pa ito magpanggap. Huminga ng malalim si Lola Elena at hinawakan ng isang lumang litrato sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagod sa ospital, ay nagniningning ngayon sa isang matatag na awtoridad. Alam mo ba, Flor, ang bahay na tinitirhan ninyo ngayon? Ang mansyong ipinagmamalaki ni Amalia bilang simbolo ng kanilang yaman? Ang panimula ni Lola Elena, ang kanyang boses ay naging malamig. Ang lupang kinatatayuan yon ay pagmamay-ari ng aking namayapang asawa. 10 taon na silang hindi nagbabayad ng upa. Ang lahat ng sulat ng paniningil na ipinadala ko ay binaliwala nila, gamit ang mga koneksyon ni Amalia sa munisipyo upang manatili doon ng libre. Naramdaman ni Flor ang biglang pagtigil ng ikot ng kanyang mundo. Ang lahat ng paghihirap niya, ang bawat sentimong ibinigay niya sa pamilya Castillo upang maisalba ang kanilang bahay, ay napupunta lamang sa isang kasinungalingan. Sila ay mga squatter sa gitna ng karangyaan. Bakit niyo po ito sinasabi sa akin, Lola? Ang nanginginig na tanong ni Flor. Kinuha ni Lola Elena ang isang makapal at puting sobre mula sa kanyang tabi.
Inilapag niya ito sa harap ni Flor ng may matinding katapatan. Dahil ikaw ang naging liwanag ko noong nasa dilim ako ng ospital, Flor. At dahil alam ko kung paano ka nila tinatrato. Ang sagot ng matanda. Ang sobreng ito ay naglalaman ng ganap na kapangyarihan. Isang special power of attorney. Ibinibigay ko sa iyo ang karapatang pamahalaan ang usaping ito. Sa loob ng sobre ay ang pinal na eviction notice. Ikaw ang magpapasya kung kailan mo gustong palayasin ang mga Kastillo, sa lupang hindi naman sa kanila. Nanginginig ang mga kamay ni Flor habang dahan-dahang hinahawakan ang sobre. Ang bigat nito ay tila ang bigat ng lahat ng sampal at pang-uuyam na natanggap niya sa loob ng 1 dekada. Sa wakas, ang tadhana ay nagbigay sa kanya ng pinakamalakas na sandata upang bawiin ang kanyang dangal. Salamat po, Lola. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Ang bulong ni Flor, ang kanyang mga luha ng pasasalamat, ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng sobre. Huwag kang magpasalamat sa akin, Flor. Pasalamatan mo ang iyong sariling kabutihan. Ngunit tandaan mo, ang babala ni Lola Elena, ang kanyang muka ay biglang binalot ng isang madilim na anino ng nakaraan. Si Amalia Castillo ay may itinatagong lihim. Noong kabataan namin, hindi lang lupa ang kinuha niya sa amin. May isang kasalan ng ginawa ang pamilya nila na naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi ako matahimik. Sa gabi ng iyong pagpanalo, tanungin mo siya tungkol sa pangalang Isabel. Doon mo makikita ang tunay niyang pagbagsak. Ang pangalang Isabel ay tila isang sumpa na nanatili sa hangin ng mansyon. Sino si Isabel? At anong kinalaman niya sa put na nararamdaman ni Lola Elena para kay Doña Amalia? Bago pa man makapagtanong si Flor, ang tunog ng pagdating ng isang sasakyan sa labas ng mansyon ang kumuha ng kanilang atensyon. Isang itim na kotseng puno ng kintab ang huminto sa tapat ng hagdanan. Lumabas si Flor mula sa mansyon ni Lola Elena. Bitbit ang sobre na tila isang hiyas na nakatago sa loob ng kanyang lumang bag. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga puno, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Hindi na siya ang maliit na Flor de Liza na natatakot sa bawat bulyaw ni Sandro. Siya na ngayon ang may hawak ng susi sa kanilang paggawasak. Ngunit pag-uwi niya sa bahay ng mga Castillo, sinalubong siya ng isang nakakangilong eksena. Nakita niya si Sandro na masayang nag-eempake ng kanyang mga gamit, kasama si Chona na tila ba nagpaplano ng isang mahabang pagtakas. Sa ibabaw ng kama, nakita ni Flor ang mga dokumento ng pagbebenta ng lupa ng kanyang mga magulang na tila ba pinal na at wala ng balikan. Isang matinding panging-inig ang gumapang sa puso ni Flor. Ang oras ay unti-unti nang nauubos. Kailangan niyang kumilos bago tuluyang maitakas ni Sandro ang lahat. Kaya mo bang manatiling kalmado habang ang mundo mo ay unti-unti nang nilalamon ng apoy? O hahayaan mo bang ang galit ang magdikta ng iyong susunod na hakbang? 10 taon. 10 taon ng mga luhang ipinambabad ko sa maruruming damit ng pamilyang ito. Ngunit ngayong gabi, ang huling patak ay hindi na para sa kanila. Ang gulong na ito ni Flor ay tila naging isang sumpa na nananatili sa loob ng kanyang maliit at masikip na silid sa likod ng kusina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bombilya na matagal nang kumukurap-kurap na nagbibigay ng malabong anino sa mga dingding na puno ng bakas ng mga lumang amag. Naupo si Flor sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa ibabaw ng kanyang lumang bag na yari sa tela. Maingat ning inilalagay sa loob ang ilang piraso ng kanyang mga damit. Mga kupas na duster, ang tanging maayos na blusa na ginagamit niya kapag bumibisita sa probinsya. At ang pinakaimportanteng kayamanan niya, ang nakakuadrong larawan ng kanyang mga magulang na nakangiti sa harap ng kanilang maliit na kubo. Habang tinititigan niya ang larawan, naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito ang hapdi ng kahinaan. Ito ang hapdi ng isang anak na handa nang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanyang mga mahal sa buhay.
Inilabas niya mula sa ilalim ng kanyang unan ang krus na kahoy na ibinigay ni Lola Elena at ang makapal na sobre ng eviction notice. Ang mga ito, kasama ang mga dokumentong ibinigay ni Manuel, ang magsisilbing mga sandata niya para sa susunod na araw. Ramdam niya ang magaspang na texture ng sobre. Ang bawat kanto nito ay tila nagpapaalala sa kanya na ang oras ng pagtitiis ay tapos na. Lumabas si Flor mula sa kanyang silid ng tila isang anino. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, halos hindi lumilika ng anumang tunog sa ibabaw ng lumang tiles. Pagdating niya sa pasilyo patungo sa sala, nakita niya si Sandro. Ang kanyang asawa ay nakatayo sa harap ng malaking salamin, abala sa pag-aayos ng kanyang bagong Amerikana. Ang Amerikanang binili ni Flor gamit ang sarili niyang pawis. Nakita ni Flor kung paano haplusin ni Sandro ang tela ng may labis na kahabugan. Nakikita niya sa refleksyon ng salamin ang isang lalaking puno ng pag-asa para sa isang kinabukasan na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at nakaw na yaman. Tiningnan ni Flor si Sandro nang may malalim na pagkaawa. Hindi niya akalain na ang lalaking minsan niyang minahal ay naging ganito kahabagal at kawalang puso. Bakit ka nakatingin dyan? Siguraduhin mong nakaplansa na ang lahat ng gagamitin ko bukas. Ayaw kong magmukhang basahan sa harap ng mga bisita natin. Ang malamig na utos ni Sandro nang mapansin ang refleksyon ni Flor sa salamin. Hindi man lang siya lumingon, tila ba si Flor ay isang bahagi lamang ng muebles na hindi dapat pinapansin. Nakahanda na ang lahat, Sandro. Lahat ng nararapat para sa'yo, matatanggap mo bukas. Ang mahinahong sagot ni Flor. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng galit. Tanging isang malamig na katiyakan na nagpatahimik sa kayabangan ni Sandro sa loob ng ilang segundo. Naglakad si Flor patungo sa altar sa gilid ng sala. Doon, nakita niya ang kanyang biyenan na si Doña Amalia. Nakaluhod ang matanda, hawak ang kanyang mamahaling rosaryo na yari sa pelas. Ang tunog ng mga butil na nagtatamaan sa bawat paglipat ng dasal ay tila isang mabisang pampatulog para sa konsensya ng biyenan. Nakikinig si Flor sa mga bulong ni Amalia, mga dasal para sa proteksyon ng pamilya at para sa tagumpay ng kanilang mga plano. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang. Ngunit lahat ng ito ay para sa danggal ng mga Kastilyo, ang narinig ni Flor na bulong ni Amalia. Naisa nang matawa ni Flor sa kaplastikan ng kanyang biyenan. Paano nakakayang humingi ng tawad ng isang tao habang patuloy na nananapak ng kapwa? Sa ilalim ng bango ng mga kandila at insenso, nararamdaman ni Flor ang baho ng pagkabulok ng pamilyang ito. Tumalikod si Flor at bumalik sa kanyang silid. Sa huling pagkakataon, hinawakan niya ang pinto ng kanyang maliit na silid. Ang silid na ito ang naging saksi sa bawat gabi ng kanyang pag-iyak, sa bawat hapdi ng kanyang mga pasa, at sa bawat dalangin para sa katarungan. Ngunit na yung gabi, ang katahimikan sa loob ng silid ay hindi na nakakatakot. Ito ay katahimikan ng isang mandirigmang naghihintay na lamang sa pagsikat ng araw upang simulan ang huling laban. Isang mahinang tunog ng pagtanggap ng mensahe ang narinig mula sa telepono ni Sandro sa kabilang silid. Sinundan ito ng isang mahinang usapan ni Sandro at Chona sa telepono na hindi sinasadyang narinig ni Flor dahil sa nipis ng pader. Huwag ka nang pumunta sa bangko bukas ng umaga, Sandro. May narinig akong bulong-bulungan na may mga taong nagtatanong tungkol sa account mo. Diretso na tayo sa party. Doon na natin tatapusin ang lahat bago tayo tumuloy sa airport. Ang babala ni Chona. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Nanatiling nakatayo si Flor sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga baga sa gitna ng gabi. Ang kaba ni Chona ay ang kanyang tagumpay. Ang lahat ay unti-unti nang naglalaban-laban sa loob ng kanilang sariling mga plano. Humiga si Flor sa kanyang maliit na kama, ngunit hindi siya pumikit. Pinakinggan niya ang tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon ng saging sa labas. Isang tunog na tila bumubulong ng salitang kalayaan. Ang bukas ay hindi na lamang tungkol sa paghihigante.
Ito ang pagbawi sa lahat ng nawala. Ito ang pagtatapos ng anino ng mga Kastilyo sa kanyang buhay. Ang pamilya Castillo ay hindi lamang isang pangalan. Ito ay simbolo ng dangal, ng tagumpay, at ng katapatan na ipinasa sa amin ng aming mga ninuno. Ang boses ni Sandro ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ng Marangyang Hotel, na pinalakas pa ng mga dambuhalang speaker sa bawat sulok. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang bagong Amerikanang pinaghirapan ni Flor, habang hawak ang isang kopita ng mamahaling alak. Sa kanyang tabi, si Doña Amalia ay nakaupo na tila isang reyna. Suot ang lahat ng kanyang mga alahas na nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Ang mga bisita, mga negosyante, mga politiko, at mga kilalang tao sa lipunan ay masigabong nagpapalakpakan, hindi alam na ang bawat palamuti sa silid na iyon ay binuo mula sa mga nakaw na pangarap. Ngunit ang palakpakan ay biglang humina, hanggang sa mapalitan ng isang nakakangilong katahimikan. Ang malalaking pinto sa dulo ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang anunsyo. Pumasok si Flor de Liza. Hindi na siya ang babaeng suot ang kupas na duster at amoy sabon ang mga kamay. Suot niya ang isang simple, ngunit napakagandang asul na terno na yari sa sutla. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng liwanag na hindi kayang bilhin ng salapi. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Manuel Rojas na mukhang matikas sa kanyang barong, bit-bit ang isang katad na folder na tila isang hatol mula sa langit. Anong ginagawa mo rito, Flor? Wala kang lugar sa pagtitipon na ito. Guards, ilabas ang babaeng ito. Ang pasigaw na utos ni Sandro. Ang kanyang muka ay biglang namutla sa gulat at galit. Hindi huminto si Flor. Patuloy siya sa paglalakad patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila bawat segundo ng pagbibilang sa katapusan ng mga Kastilyo. Tumayo si Manuel sa harap ni Sandro. Hinarangan ang mga security guard na nagtatangkang lumapit. I am Attorney Manuel Rojas, ang legal counsel ni Mrs. Flor de Liza Castillo. Ang matatag na pakilala ni Manuel. Ang kanyang boses ay naging sapat na malakas upang marinig ng lahat. Nandito kami hindi para makisaya, kundi para isilbi ang katarungan. Kinuha ni Manuel ang isang puting papel mula sa kanyang folder. Mr. Sandro Castillo, isinisilbi namin sa iyo ang warrant of arrest para sa mga kasong falsification of private documents, insurance fraud, at paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Partikular ang economic abuse na ginagawa mo sa iyong asawa sa loob ng 10 taon. Ang bulong-bulungan ng mga bisita ay tila isang malakas na huni ng mga bubuyog na kumalat sa buong silid. Ang mga kamera ng mga cellphone ay nagsimulang mag-record ng bawat segundo ng kahihiyan. Kasinungalingan yan! Ma, huwag kang maniwala sa kanila. Flor, itigil mo ang kalukuhang ito! Ang buliw ni Sandro, habang ang kanyang baso ng alak ay nanginginig sa kanyang kamay hanggang sa matapon ang laman nito sa kanyang mamahaling Amerikana. Hindi na ito kalokohan, Sandro. Ang unang pagkakataong nagsalita si Flor sa harap ng lahat. Ang kanyang boses ay kalmado, tila isang malalim na ilog na walang anumang takot. Nasa amin ang lahat ng bank statements, ang mga recording ng pag-uusap niyo ni Chona, at ang ebidensya ng peking titulo ng lupa ng mga magulang ko. Ninakawan mo ako, Sandro. Ninakawan mo ang pamilya ko. Pero ang pinakamasakit sa lahat, inakala mong mananatili akong bulag habang pinaplano niyo ang kamatayan ko para sa insurance money. Lumapit ang 3 unipormadong pulis na kanina pa pala naghihintay sa gilid. Ang tunog ng malamig na bakal ng posas na nag-lock sa paligid ng mga kamay ni Sandro ay tila ang pinakamagandang musika na narinig ni Flor sa buong buhay niya. Bitawan niyo ang anak ko! Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo? Ang hiyaw ni Doña Amalia, habang nagtatangkang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila nawala ng lakas nang lumapit sa kanya si Manuel
at inilapag ang isa pang dokumento sa kanyang harapan. At para sa inyo, Doña Amalia, ang malamig na sabi ni Manuel. Heto ang pinala eviction notice mula sa tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng inyong bahay, si Lola Elena. Mayroon kayong 24 na oras upang lisanin ang mansyon. Lahat ng ari-arian nyo ay nakakandado na sa ilalim ng writ of attachment ng korte. Ang mukha ni Doña Amalia ay naging kasing puti ng papel. Napatingin siya sa mga bisitang dati ay yumuyuko sa kanya. Ngunit na yon ay nakatingin sa kanya na may halong pandidiri at panggugulat. Ang hiya na pinakainiingatan niya ay tuluyan ng nadurog sa harap ng buong lipunan. Nakita ni Flor si Chona sa malayo. Nagtatangkang tumakas patungo sa exit. Ngunit hinarang din siya ng ibang mga awtoridad dahil sa kanyang partisipasyon sa insurance fraud. Ang lahat ng kanilang mga plano ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng isang malaking alon. Tiningnan ni Flor ang kanyang asawa sa huling pagkakataon habang kinalakad ito ng mga pulis palabas ng bulwagan. Wala nang galit sa puso ni Flor. Wala na ring poot. Tanging ang malalim na paghinga ng isang taong sa wakas ay nakalaya mula sa pagkakasakal. Flor! Flor, patawarin mo ako! Gagawin ko ang lahat! Mabawi lang ang lahat! Flor! Ang hiyaw ni Sandro na unti-unting nawawala sa malayo. Nanatiling nakatayo si Flor sa gitna ng entablado. Tumingin siya sa mga dambuhalang chandelier na dati ay kinatatakutan niya ang liwanag. Ngayon, ang liwanag na yon ay hindi na nakakasilaw. Hinawakan ni Manuel ang kanyang balikat, isang tahimik na suporta na nagsasabing tapos na ang laban. Ang katahimikan sa bulwagan ay binasag ng isang mahinang palakpak mula sa isang sulok, na sinundan ng marami pang iba. Hindi ito palakpak para sa mga Kastilyo, kundi palakpak para sa isang babaeng nahanap ang kanyang tinig sa gitna ng unos. Hindi kita kailanman minahal, Sandro. Kinamit lang kita dahil ikaw ang pinakamadaling lokohin sa lahat ng mga lalaking nakilala ko. Ang matalim na boses ni Chona ay umalingonggaw sa loob ng malamig na interrogation room ng presento, tila isang huling sampal sa natitirang pagkatao ni Sandro. Nakaupo si Sandro sa kabilang panig ng lamesa, nakaposas ang mga kamay, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mamahaling Amerikana ay puno na ng dumi at gusot. Sa labas ng salamin, nakatayo si Flor kasama si Manuel. Pinapanood ang huling pagtatapos ng dula-dulaang binuo ng kanyang asawa. Nakita ni Flor kung paano manginig ang mga labi ni Sandro habang nakikinig sa bawat salita ng babaeng ipinalit niya sa kanyang tapat na asawa. Sinabi ni Chona sa mga taga-usig ang lahat. Ang plano ni Sandro sa insurance fraud, ang pagpapagawa ng peking titulo, at ang lahat ng mga lihim na transaksyon na ginawa nito sa ilalim ng pangalan ni Flor. Walang itinira si Chona. Lahat ay ibinunyag niya upang maisalba ang sarili niyang balat at makakuha ng mas mababang parusa. Sinasabi ko sa inyo, officer, siya ang may utak ng lahat ng ito. Napilitan lang akong sumunod dahil tinakot niya ako. Ang patuloy na pagsisinungaling ni Chona, habang pilit na nagpapatak ng peking luha sa kanyang mga mata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flor. Ito ang karma na matagal na niyang hinintay. Ang makitang nilalamon ng sariling kasakiman ang mga taong nanakit sa kanya. Ang lalaking itinuring niyang mundo ay nasusuklam na ngayon sa katotohanang ang babaeng inakala niyang mahal siya ay ang siya mismong magbabaon sa kanya sa hukay ng pagkabilanggo. Pumasok si Manuel at Flor sa loob ng opisina ng taga-usig upang tapusin ang mga legal na dokumento. Sa ibabaw ng lamesa, nakalatag ang pinal na kasunduan ng legal separation at, ang pinakamahalaga sa lahat, ang dokumento ng pagkansela sa pekeng bentahan ng lupa sa probinsya. Pirmahan mo na ito, Flor. Sa sandaling mailagay mo ang pangalan mo rito, malaya ka na sa anumang pananagutan sa mga utang ni Sandro, at ang lupa ng mga magulang mo ay opisyal na ring babalik sa kanila. Ang mahinahong paliwanag ni Manuel, ang kanyang tinig ay puno ng katuwaan para sa tagumpay ng kanyang kaibigan. Hinawakan ni Flor ang panulat.
Sa pagkakataong ito, hindi nanginginig ang kanyang kamay. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay puno ng lakas at katiyakan. Nang matapos siyang pumirma, naramdaman ni Flor ang isang matinding bigat na tila biglang natanggal sa kanyang dibdib. Ang 10 taon ng pagkaalipin ay natapos sa loob lamang ng ilang segundo ng paglalagay ng tinta sa papel. Salamat, Manuel. Maraming salamat sa lahat. Ang tanging nasabi ni Flor habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang sikat ng araw ay tila bumabate sa kanyang bagong simula. Bago sila lumabas ng presinto, hiningi ni Flor ang pagkakataong makausap si Sandro sa huling pagkakataon sa likod ng rehas. Nakita niya ang kanyang asawa na nakaupo sa sahig ng selda, nakasandal sa malamig na bakal, malayo sa imahe ng isang makapangyarihang kastiyo na kilala ng lahat. Flor? Flor, pakiusap. Kausapin mo si Manuel. Yuron niyo ang kaso. Gagawin ko ang lahat, Flor. Magbabago ako. Magtatrabaho ako para sa'yo, pakiusap. Huwag mo akong iwan dito. Ang nagmamakaawang tinig ni Sandro habang lumalapit sa rehas. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Flor. Tinitigan ni Flor ang lalaking nasa harap niya. Wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring put. Tanging isang malalim at malamig na kawalan ng pakialam ang natitira sa kanyang puso. Ang bawat pagkakataong ibinigay ko sa iyo sa loob ng 10 taon, Sandro, ay itinapon mo sa putikan. Huwag kang humingi ng patawad sa akin na yon, dahil lang sa wala ka ng ibang mapuntahan. Ang katarungang nararanasan mo ngayon ay ang bunga ng sarili mong mga tanim. Ang mahinahong sagot ni Flor. Dahan-dahang itinaas ni Flor ang kanyang kanang kamay. Kinuha niya ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong singsing na naging simbolo ng kanyang pagpapakasakit. Sa harap ng nanlilisik na mga mata ni Sandro, lumakad si Flor patungo sa malaking basurahan sa tapat ng selda at dahan-dahang binitawan ang singsing. Ang tunog ng metal na tumama sa ilalim ng basurahan ay tila ang huling hudyat ng pagtatapos ng kanilang relasyon. Flor! Flor! Bumalik ka rito? Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito. Flor! Ang hiyaw ni Sandro na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, kasabay ng tunog ng kanyang mga kamao na humahampas sa bakal na rehas. Hindi lumingon si Flor. Patuloy siya sa paglalakad palabas. Ang bawat hakbang niya ay mas matatag kaysa kanina. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng sariwang hangin ng hapon. Ang tunog ng bakal na pinto ng presinto na sumasara sa likuran niya ay tila ang huling hatol na nagpapatibay sa kanyang kalayaan. Sa labas, naghihintay si Manuel sa tabi ng kanyang sasakyan. Ngumiti ang abogado nang makita ang mukha ni Flor na sa wakas ay nababa na agad na ng tunay na kapayapaan. Handa ka na bang umuwi, Flor? Ang tanong ni Manuel. Handa na ako, Manuel. Handa na akong bumalik sa kung saan talaga ako nararapat. Ang sagot ni Flor. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa habang nakatingin sa abot-tanaw kung saan ang araw ay nagsisimula ng lumubog, nag-iiwan ng mga kulay ng ginto at rosas sa langit. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan at ang halimuyak ng mga hinog na mangga sa likod bahay ang sumalubong kay Flor nang bumaba siya mula sa bus. Malayo na siya sa mausok at maingay na kalsada ng Maynila at lalong malayo sa malamig at mapang-aping dingding ng mansyon ng mga Kastilyo. Dito sa probinsya, ang langit ay tila mas malawak at ang bawat hininga niya ay punong-puno ng sariwang hangin na tila naglilinis sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Naglakad siya sa pamilyar na daan ng gawa sa maliliit na bato patungo sa kanilang lumang bahay. Sa malayo, nakita niya ang kanyang ina na abala sa pagpapatuyo ng palay, habang ang kanyang ama ay nakaupo sa tapat ng kanilang balkonahe, dahan-dahang nagpapahinga. Ang bawat hakbang ni Flor ay tila isang pagbabalik sa kanyang tunay na sarili. Ang Flor de Liza, na bago pa man madurog ng maling pag-ibig. Nang makita siya ng kanyang ina, mabilis itong napatakbo patungo sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning sa luha ng katuwaan. Mahigpit ang naging yakap nila sa isa't isa,
Isang yakap na tila bumubura sa lahat ng sakit na tiniis ni Flor sa loob ng 10 taon. Walang kailangang sabihin. Sapat na ang init ng balat ng kanyang ina upang iparamdam na siya ay ligtas na muli sa kanilang tahanan. Nay, tatay. Heto na po ang titulo ng lupa natin. Wala na pong kukuha nito sa inyo. Ang bulong ni Flor habang inilalagay ang mahalagang dokumento sa mga kamay ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay ng kanyang ama habang hinahawakan ang papel. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang marahang pagtango at ang mga luhang pumatak sa kanyang kulubot na pisingi ay sapat na upang malaman ni Flor na ang katarungan ay ganap na niyang nakamit. Ang lupang ito, na saksi sa kanilang pagsisikap, ay muli nang naging kanlungan ng kanilang pamilya. Lumipas ang mga buwan, at ang buhay ni Flor sa probinsya ay unti-unting nagkaroon ng bagong kulay. Sa tulong ng kaunting ipon na nabawi niya, at sa suporta ng mga kababaihan sa kanilang barangay, itinatag niya ang Kooperatiba ng Pag-asa. Ito ay isang maliit na negosyo ng giyera at pagtatahi, kung saan ang mga inaping asawa at mga babaeng naghahanap ng sariling kabuhayan ay nagtutulungan. Hindi na nakayuko si Flor habang nagtatrabaho. Ngayon, siya ay isang leader na may matatag na paninindigan. Ang bawat kuskos ng labada at bawat tahi ng tela ay hindi na para sa kapritsyo ng ibang tao, kundi para sa kinabukasan ng kanyang sariling komunidad. Ang espiritu ng bayanihan ay damang-dama sa bawat tawa at kwentuhan ng mga kababaihan sa loob ng kanilang kooperatiba. Isang hapon, nakaupo si Flor sa tapat ng bintana ng kanilang lumang bahay. Ang sikat ng araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa palayan sa kanyang harapan. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsokolate. Dinarama ang bawat init na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Pinanood niya ang hangin na humahampas sa mga dahon ng saging. Lumilika ng isang payapang ritmo na tila musika sa kanyang pandinig. Tiningnan ni Flor ang kanyang mga kamay. Mayroon pa ring mga kalyo at gasgas mula sa trabaho. Ngunit sa pagkakataong ito, ipinagmamalaki niya ang mga ito. Ang mga ito ay hindi na marka ng pag-aalipin, kundi simbolo ng kanyang muling pagsilang at kalayaan. Nabalik ang kanyang diwa nang makarinig siya ng tunog ng gulong ng sasakyan na humihinto sa tapat ng kanilang bakod. Isang pamilyar na itim na sasakyan ang pumarada doon. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis nang makita niyang bumaba mula sa sasakyan si Manuel Rojas. Bitbit ni Manuel ang isang asul na folder at isang maliit na bungkos ng mga sariwang bulaklak. Nang makita niya si Flor sa bintana, isang matamis at tapat ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting tila nagpapahiwatig na meron pa siyang dalang balita na maaring magpabago muli sa buhay ni Flor. Flor, may kailangan kang basahin, ang sabi ni Manuel habang papalapit sa hagdanan ng kanilang bahay. Ang kanyang boses ay may kakaibang tono ng pananabik. Tungkol ito sa huling hatol kay Sandro, at may nadiskubre pa kami tungkol sa sinasabi ni Lola Elena na si Isabel. Napatayo si Flor. Ang hangin sa probinsya ay tila naging mas presko, at ang abot tanaw ay tila nagbubukas ng isang bagong kabanata. Ano ang huling balita tungkol sa pamilyang sumira sa kanya? At handa na ba siyang harapin ang huling lihim na magbibigay ng ganap na tuldok sa kanyang nakaraan? 1 taon nang lumipas mula nang huling humampas ang bagyo sa buhay ni Flor de Liza. At ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang payapang awit ng mga ibon at ang banayad na paghampas ng mga bagong nilabang puting kumot na isinasampay sa ilalim ng gintong sikat ng araw. Ang Kooperatiba ng Pag-asa ay hindi lamang isang gusali. Ito ay naging simbolo ng muling pagkabuo ng mga pangarap na dati ay winasak ng kawalang katarungan. Nakatayo si Flor sa gitna ng malawak na bakuran ng kooperatiba. Pinapanood ang kanyang mga kasamahan na masayang nagtatawanan habang nagtatrabaho. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, at ang mga kalyo sa kanyang mga kamay ay hindi na tanda ng paghihirap, kundi ng tagumpay at pagtayo sa sariling mga paa. Isang pamilyar na yabag ng mga paa ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Hindi na kailangang lumingon ni Flor
upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng sariwang hangin at ang kakaibang katahimikan na dala ni Manuel ay sapat na upang pakalmahin ang kanyang puso. "Flor, dinala ko ang huling hatol mula sa korte," ang mahinang sabi ni Manuel habang lumalapit sa kanya. Inabutan niya si Flor ng isang basong malamig na tubig bago sila naupo sa ilalim ng puno ng mangga. Ibinahagi ni Manuel ang balita na tila isang huling kabanata ng isang madilim na aklat. Si Sandro ay nasentensyahan ng 18 taong pagkabilanggo dahil sa bigat na mga kasong forgery at insurance fraud. Wala na ang kayabangan nito. Ang balita mula sa loob ng kulungan ay isa na itong lalaking unting kinakain ng pagsisisi at pag-iisa. Si Chona naman ay nahaharap din sa mahabang sentensya bilang kasabwat. Ngunit ang pinakamatinding dago ay para kay Doña Amalia. Matapos silang mapalayas sa mansyon ni Lola Elena, ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay tinalikuran siya. Namumuhay na siya ngayon sa isang maliit na silid paupahan sa isang siksikang subdivision, nagtitinda ng mga kakanin sa kalsada upang mabuhay. Ang pangalang Isabel na binanggit ni Lola Elena ay natuklasan na rin. Siya ang nakababatang kapatid ni Lola Elena na ninakawan ni Amalia ng mana noong kabataan nila. Ang katotohanan ito ang tuluyang nagbabagsak sa natitirang anino ng danggal ng mga Kastilyo. "Napatawad mo na ba sila, Flor?" Ang malambing na tanong ni Manuel habang nakatingin sa abot tanaw. Huminga ng malalim si Flor. Pinagmasdan niya ang kanyang rosaryong kahoy na suot sa kanyang pulso. "Ang pagpapatawad, Manuel, ay hindi nangangahulugang kang kinalimutan ko ang sakit. Pinatawad ko sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Wala na ang galit sa loob ko. Natuyo na ang mga luha ko, kasabay ng paglaya ko mula sa kanilang mga anino." Nahanap na ni Flor ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nakadepende sa yaman o sa pagkilala ng ibang tao, kundi sa pagkakaalam na siya ay sapat, siya ay mahalaga, at siya ay malaya. Ang bawat gabi ng kanyang pag-iyak ay naging pataba sa lupang kanyang tinataniman ngayon ng pag-asa. Dahan-dahang hinawakan ni Manuel ang kamay ni Flor. Walang mabulaklak na salita, walang marahas na pangako. Tanging ang init ng kanilang mga palad at ang pagtatagpo ng kanilang mga paningin ang nagsabi ng lahat ng hindi masabi ng dila. Sa pagkakataong ito, ang pag-ibig para kay Flor ay hindi na isang tanikala. Ito ay isang malayang lipad ng dalawang kaluluwang nahanap ang isa't isa sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Ang aral na iniwan ng kanyang buhay sa mga kababaihang nakikinig ay malinaw. Ang utang na loob ay hindi dapat maging dahilan ng pagpapakamatay ng sariling danggal. At ang tunay na katarungan ay nagsisimula sa sandaling magpasya kang mahalin ang iyong sarili nang higit sa takot na iwanan ng iba. Habang unti-unting lumulubog ang araw, nagiiwan ng mga kulay ng ginto, rosas at lila sa langit. Naglakad ang dalawa patungo sa kanilang bagong simula. Ang tunog ng hangin sa palayan ay tila isang mahabang buntong hininga ng kalikasan na bumubulong na sa wakas. Ang ranhaw ng mga luha ay natapos na, at ang umaga ng paggaling ay ganap na ring sumapit. Ang paglubog ng araw sa kabilang dako ng mga palayan ay hindi lamang pagtatapos ng isang maghapon, kundi ang simula ng isang buhay na wala ng bahid ng takot at pagsisisi. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong paglalakbay. Kasama ko hanggang sa huling pahinang ito ng buhay ni Flor. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan hinarap ni Flor si Sandro sa likod ng mga rehas at dahan-dahang itinapon ang kanyang singsing sa basurahan, tila naramdaman ko rin ang bawat pintig ng kanyang puso. Ang hapdi ng pagkakaalam na ang taong minahal mo ay ang siya ring kukuha ng iyong buhay at ang tamis ng sandaling na pagtanto mong ikaw ang may hawak ng sarili mong kaligtasan. Ang bawat salita sa kwentong ito ay binuo ng may matinding pagpupuyat at malalim na pag-unawa. Dahil alam kong sa labas ng mundong ito,
May libu-libong floor na patuloy na lumalaban sa gitna ng unos. Katulad ng mga mansang pilit nating ikinuskos sa mga damit, may mga tao at alaalang kailangan nating labhan, banlawan, at tuluyang isampay sa nakaraan. Hindi natin ginagawa ang paglilinis na ito para lamang maging maayos sa mata ng ibang tao, kundi upang maging magaan ang ating pakiramdam sa bawat sandaling isusuot natin ang ating sariling dangal. Sa huli, ang pinakamahalagang katarungan ay hindi ang pagkakakulong ng kaaway, kundi ang paglaya ng iyong kaluluwa mula sa kanilang kapangyarihan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Flor, sapat na ba ang makitang naghihirap ang mga nanakit sa inyo upang masabing kayo ay ganap ng nagwagi? O ang pananahimik sa probinsya, ang tunay na premye ng inyong pakikipaglaban? Sana ay naging kasama ninyo ako sa inyong mga gawain na yung araw. Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong pamilya, naglalaba, o nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang shift sa trabaho. Nasaan man kayo ngayon, nais kong malaman ang inyong saloobin. Ibahagi nyo naman sa comment section ang inyong mga kwento o kahit isang simpleng pabati lamang. Dahil dito sa ating tahanan, bawat tinig ay mahalaga at laging may nakikinig. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng lakas. Nawa ay maging mahinahon ang inyong gabi at maging matatag ang inyong bukas. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Pamagat ng kwento, ang paglaya ng pusong. Nilabhan paalala. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay kathang-isip lamang, nilikha para sa libangan at upang maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel Puso Diaries.